Na-in love ako sa asawa ng kabit ng partner ko. Hi DJ Rocky. Simula nang mapakinggan kita, na-addict na ako sa iyo. Kaya sabi ko sa sarili ko, susulat din ako sa iyo. Itago mo na lang ako sa pangalang Nesh, a mother of 3, currently in my late 30s. At ito, ang aking secret file. Isa akong papa's girl simula nung bata pa ako. Madalas nasa abroad si papa, kung kaya't si mama ang madalas kong kasama. Dati may kapitbahay akong bata na madalas sumilip sa bintana nila para dumungaw sa amin. Madalas akong sinasabihan ng mama ko na yung batang yun anak daw ng papa ko sa labas. Hindi ko pa noon maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pero sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na. Noong minsang umuwi si papa galing Saudi, noong 14 years old ako, kasama ang ibang kapatid niyang nagtrabaho rin doon. Nagkaroon ako ng tsansa na makita ang mga litrato nilang magkakapatid. At may napansin nga ako roon na isang pamilyar na muka at mensahe. Nakita ko roon ang litrato ng kapitbahay namin na may bitbit na bata at nakasulat doon ang mga katagang, "Eto nga pala ang anak natin." Sa sobrang gulat ko, DJ Rocky, napaiyak ako. Akala ko, niloloko lang ako ni mama noon. Pero totoo pala. Kaya kinumpronta ko si papa, pero hindi siya nakapagsalita. Yun yung time na nawalan ako ng gana sa buhay ko. Sumabay din that time yung mama ko, na iniwan na lang ako dahil nabuntis siya ng ibang lalaki. Yun ay dahil sa kagustuhan niyang gantihan ang papa ko. Oo, DJ Rocky. Dahil nakagawa ng kasalanan ng papa ko sa mama ko, gumawa rin si mama ng kasalanan kay papa. Ang nangyari, DJ Rocky, kami lang magkakapatid ang naiiwan sa bahay. Hindi na rin kami nag-i-stay sa bahay ng papa ko. O hindi na rin nag-i-stay sa bahay ang papa ko. Paminsan-minsan na lang. Tas uuwi pang lasing. Dahil sa nangyari sa pamilya namin, parang pinasan ko ang mundo. Yung kuya ko nagbulakbol na, nagrebelde na. Yung bunso namin, 5 years old pa lang noon. Madalas wala kaming makain magkakapatid. At hindi rin kami makalapit sa mga kamag-anak namin. Nakatabi lang ng bahay namin. Hindi rin alam ng mga lolo at lola ko na nasa US kung ano ang kalagayan namin. Dahil ayaw kaming ipakiusap sa kanila ng asawa ng tito namin. Kaya sa murang edad ko, naranasan kong mangutang sa tindahan. Sardinas, noodles, pansit canton, bigas, utang lahat. Ako ang gumagawa ng paraan. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tutulad sa kinagisnan kong pamilya kapag nagkaroon ako ng sarili ko. Kaya magiging maingat ako sa pagpili ng taong mamahalin ko. One time, nagbakasyon ako sa tita ko.
20 years old na ako noon. Tsaka ako nakilala ang isang lalaking itago natin sa pangalang Bal. Barkada siya ng pinsan ko. Aminado akong suplada ako noon sa mga lalaki. Pero since noong nagte-text na siya sa akin, nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang sa naging kami na at nagbunga ang relasyon namin. Nagsama kami ni Bal dahil sa pagbubuntis ko. Pero mas nakilala ko siya lalo nung nagsama na kami. Nalaman kong palainom pala siya at mahilig magbarkada. One time nagpaalam siyang a-attend ng binyag. Pero sabi ko wag na muna kasi wala akong ibang kasama sa bahay. 3 months akong buntis. Ang sabi lang niya sa akin, umuwi na lang daw ako sa amin. Umalis pa rin siya kahit hindi ko siya pinayagan. DJ Rocky, wala akong kapera-pera noon. Kahit gustuhin ko mang umuwi na lang sa amin. Nag-iiyak na lang ako sa bahay. Buong araw dahil sa inasal sa akin ni Bal. Naabutan na lang ako ng papa niya na iyak ng iyak. Pagsapit ng gabi, umuwi si Bal pero lasing na lasing. Wala akong idea na maselan pala akong magbuntis noon. Kinabukasan nag-spotting ako. At oo, DJ Rocky, nakunan ako sa first baby ko. Nagsorry si Bal sa akin. Pinatawad ko naman siya. Pagkalipas ng 5 taon, tsaka kami uli binayayaan ng anak. Nag-aaral pa ako nung mabuntis ako sa pangalawang beses. Kaya nag-stop ako. Nag-focus ako sa pagbubuntis ko para hindi na ako uli makunan. Naipanganak ko naman ng maayos ang panganay namin. Pagkapanganak ko, umamin si Bal sa akin. Umamin siya na nalilink siya sa isang katrabahong babae sa kumpanya nila. Hindi naman ako selosa, kaya pinakinggan ko lang ang sinabi niya. Minsan sabi niya, inaaway pa raw siya noong boyfriend ng babae dahil sa selos. Sabi ko, baka naman nilalandi mo yung babae kaya nagkakaganon. Akala ko naman wala lang yun. Pero dumating din sa puntong lumalabas-labas na pala sila nung babae. Kahit alam nung babae na may asawa na itong si Bal. Sabi ko kay Bal, iwasan na niya yung babae para wala ng problema. Pumayag naman siya sa gusto ko. Actually, sinubukan naman niya. Nasundan pa uli ng 2 yung panganay namin. Sa tagal na panahon na yun, mahigit 9 years, maraming beses natukso si Bal. Pero pinili ko pa rin magstay kasi nga pinanghahawakan ko pa rin na ayokong matulad ang mga anak ko sa kinagisnan kong pamilya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagbunga naman nga ng 3 lalaki ang pagsasama namin. Pagkapanganak ko sa pangatlo, sabi ko kay Bal, magpapalaygate na ako. Nag-react siya, sabi niya, wag, malay mo makatagpo ka pa ng foreigner. Nagulat ako, sabi ko na lang, bakit pa ako maghahanap ng foreigner? Maghihiwalay ba tayo? At hindi lang siya umimik. Fast forward, 3 months after kong manganak sa pangatlo namin, nakaramdam na ako ng mali. First time kong yayain si Bal na kung pupwede ay may mangyari sa amin. First time ko na ako ang nag-initiate. Pero iba ang naging reaksyon niya. Tinanggihan niya ako. Sinabihan niya akong matulog na lang. That time, DJ Rocky, feeling ko nasampal ako sa muka sa naging tugon niya sa akin. Pero iba na rin kasi ang katub ko. Nakumpirma ko yung kinatatakutan kong mangyari
Noong isang beses na nalasing siya. Hiningi ko ang cellphone ni Bal pero ayaw niyang ibigay. Sabi ko, bakit ayaw mong ipakita sa akin? May tinatago ka ba? Sagot ba naman niya sa akin, baka makita mo ang text ng girlfriend ko. Nagulat ako hanggang sa pinuwers ako ng agawin ang cellphone niya. At mas nagulat ako noong mabasa ko ang message sa kanya ng isang babae. Love, nasa taas ka ba? Andyan ba si Nesh? Nagulantang ako. Dahil alam naman pala nung babae na nag-e-exist ako sa buhay ni Bal. Tinext ko yung babae, sabi ko, kapal mo. Alam mong may asawa at anak na si Bal, nilalandi mo pa ang asawa ko. Pagkatapos nun, inagaw sa akin ni Bal yung phone niya at sa galit ko ay sinampal ko siya sa mukha. 18 taon, DJ Rocky. 18 years. Sinong hindi sasama ang loob sa ginawa ng partner mo ng 18 years? At hindi lang pala yun ang masakit na malalaman ko. Naalaman ko rin na magkaibigan yung hipag ko at yung babae ng kuya niya. Oo. Yung hipag ko na siyang pinagsusumbungan ko dahil nga nanghihinala akong nang bababae yung kuya niya. Alam pala niya ang lahat. Feeling ko noon na traidor ako ng hipag ko. Nag-decide akong tuluyan ko ng hihiwalayan si Bal. Ayaw naman ng biyanan kong babae na nung time na yon ay nasa ibang bansa. Kausap ko ang biyanan ko through video call. Nagtangka akong maglaslas ng pulso noon kasi parang pinipilit niya akong makisama na lang sa anak niya. Kahit paulit-ulit na akong ginagagong. Postpartum depression pala yon, DJ Rocky. Napakiusapan si Bal ng nanay niya na itigil na ang pambababae niya. Alang-alang sa mga anak namin. Maski noong nag-birthday ako, ipinagdasal ko kay Lord na itigil na ni Bal ang pambababae niya. Pero hindi pa rin yun nangyari, DJ Rocky. Nadiskubre ko na may dikipad na cellphone si Bal na itinatago sa akin. Nabasa ko lahat ng message niya roon. At kausap pa rin pala niya all this time yung babae. Sabi sa kanya nung babae, kapag andyan ang pamilya ni Nesh, umiwas ka na lang para walang gulo. Kinabukasan, DJ Rocky, humantong na ako sa isang desisyon na ayoko nang baliin pa. Alang-alang na lang sa sarili ko at sa mga anak ko. Bal, hindi ka ba rin titigil? Sige, doon ka na sa babae mo. Tapos na tayo. Yun ang linyang binitiwan ko kay Bal. Sabi niya, titigil na siya pero hindi na ako naniwala. At nadiskubre ko rin na yung babae niya ay yung babaeng workmate niya na nalilink sa kanya noon. Itago na lang natin ang babae sa pangalang Cha. Akala ko, matagal na siyang wala sa buhay ni Bal. Nagkamali ako. Nalaman ko rin na itong si Cha ay may asawa at anak na rin. Yung asawa, abay nasa ibang bansa. Nagtrabaho sa Dubai, pero inabutan ng pandemic sa China. Doon na tumira ang asawa. Ang ginawa ko? Hinanap ko yung asawa ni Cha sa social media. Minessage ko yung asawa ni Cha. At itago natin etong lalaking to sa pangalang Jel. Nagpakilala ko sa kanya na ako ang asawa ng kabit ng asawa niya. Sabi ko, kabit ni Bal yung asawa mong si Cha.
Dito na kami nagkaroon ng communication ni Jel. Sinabi niya rin sa akin na nasa Valenzuela si Cha at patuloy pa rin silang nagkikita ni Bal. Hiniwalayan na raw niya si Cha kasi paulit-ulit din pala siyang niloloko. Harap-harapan pa raw mismo sa anak nila. Noong malaman kong nagkikita sila Bal at Cha sa Valenzuela, hinanap ko ang kinaroroonan nila. Nahanap ko ang tinutuluyang bahay ni Cha. Pumasok ako sa bahay nila at nakita ko silang dalawa. Sa mismong sandaling yon, nakita ko ang kanilang ginagawang kasuklam-suklam. May nangyayari sa kanila. Hindi na ako nakapagpigil pa. Lahat ng pagtitimpi ko, inilabas ko. Pinagsasampal ko si Cha. Pinagsusuntok ko siya. Kulang na lang kwalbuhin ko siya. Si Bal, pinapalagan pa ako. Pinoprotektahan pa itong si Cha. Pinapili ko si Bal. Sabi ko, ano, mga anak mo o yung babae mo? Hindi nagdalawang isip si Bal. Pinili niya si Cha. Sa gigil ko, DJ Rocky, sinapak ko sa mukha si Bal. Nasaktan ako ng sobra para sa mga anak ko. Kahit huwag na lang nga ako ang isipin niya. Mga anak na lang namin. Pero sira ulo talaga siya. Si Cha pa rin ang nangibabaw para sa kanya. Nakita ako sa CCTV ng barangay nila at may dumating na mga tanod. Pinahuli ko si Bal, pati na rin si Cha. Pinasama ako sa barangay hall. Nagkita-kita kami ron. Binugbog ko uli si Cha. Sinabihan ako na palengkera ng kung sino mang taga ron. Pero DJ Rocky, pag anak ko na ang inagrabyado, wala akong sasantuhin. Wala akong pakialam. Dinala kami sa police station. Pagdating doon, kinausap kami ng mga opisyal. Una si Bal, sumunod kaming dalawa na. Grabe, hindi ko inakalang magagawa ko pang magmakaawa kay Bal. Sabi niya sa harapan ko, hindi na raw baling tumanda siyang mag-isa. Basta't ayaw na niyang bumalik pa sa akin. Sabi ko sa kanya, Bal, 18 years. Itatapo mo lang yung 18 years natin sa isang babae lang. Paano na yung mga anak mo? Testigo yung papa ko. Narinig niya mismo kasama ang mga pulis. Ayaw na raw akong balikan ni Bal. Ipinagmakaawa ko na wag masira ang pamilya namin pero nagmatigas si Bal. At grabe ang iyak ko noon. Dahil hindi ko siya nagawang ipakulong. Dahil hindi kami kasal. Oo, DJ Rocky, 18 years kaming nagsama pero hindi kami kasal. Ayaw ko rin kasing ikasal agad noon dahil nagkatroma ako sa nangyari sa mama at papa ko na naghiwalay lang din. Pagkatapos ng nangyaring usapan sa police station, nag-uwian na kami. Habang pauwi ako sa loob ng sasakyan ng barangay na naghatid sa akin pauwi, kinausap ako ng isang ali na tumatayong social welfare officer sa barangay. At ang sabi niya sa akin, hindi mo deserve magmakaawa sa taong hindi ka pinapahalagahan. Anak, bumangon ka. Isipin mo ang mga anak mo. Bata ka pa naman at may mas deserve pa ng pagmamahal mo. Huwag mong sayangin ang pagmamahal mo sa isang taong kaya kang ipagpalit sa ibang babae. Tumatak sa akin yung sinabi nung ali at tuluyan na rin akong naiyak. Hindi ako agad nakabangon, lalo na noong nalaman kong tuloy-tuloy pa rin si Bal at si Cha sa relasyon nila. Naglasing ako, nag-inom at halos hindi ako nakakain ng mahigit 1 linggo. Yung inihahandang pagkain ng panganay kong anak, sinusubukan kong kainin pero hindi tinatanggap ng sikmura ko. Idinuduwal ko lang. Tapos biglang iiyak.
magwawala sa bahay. Ganoon ang lagi kong ginagawa noon. Buti na lang, nasa tabi ko ang pamilya ko. Mga pinsan ko na madalas akong i-video call para kumustahin. Ang mama ko na nakaalalay lang. Siya muna ang nag-alaga sa mga anak ko. And then naisip ko na i-message si Jel, yung ex-husband ni Cha. Naikwento ko sa kanya ang mga nagawa ko at mga nangyari. Ang nasabi na lang niya sa akin ay eto. Bakit mo naman sisirain ang sarili mo? Kapag nasira ba ang buhay mo, sa tingin mo hindi sila matutuwa? Ayusin mo ang sarili mo. Ipakita mong kaya mo kahit wala siya. Alang-alang sa mga anak mo. Yun ang nagpagising sa akin sa katotohanan. Oo nga no, bakit ko nga naman sisirain ang sarili ko habang sila ay nagpapakasaya? Unti-unti kong inayos ang sarili ko. Tsaka ako kinausap ang mga anak ko. Sinabi ko sa kanila na hindi na nila makakasama ang daddy nila dahil may iba na tong ikinakasama. Sinabi ko rin sa kanila na ginawa ko ang lahat. Ginawa ni Mommy ang lahat para manatili tayong buo bilang pamilya. Pero ayaw talaga ng daddy. Sumagot ang panganay ko. Mommy, magiging masaya tayo kahit tayong 4 na lang. Di natin kailangan ng daddy. Huwag ka na rin umiyak, Mommy. Di ba strong ka? DJ Rocky, nahiya ako sa anak ko. Na dapat pinapakita ko sa kanilang malakas ang loob ko. After ko silang kausapin, nagdesisyon akong ibangon ang sarili ko. Nagpapayat ako, nag-diet ako, nag-intermittent fasting ako, nag-exercise ako. Nag-ayos ako ng sarili ko. Gumaan ang buhay namin nung hindi na namin kasama sa bahay si Bal. At hindi ko namamalayan, may nabubuo na rin pala kaming pagkakaibigan ni Jel. Kahit online lang kami nagkakausap. Nakukwento ko kay Jel ang transformation process ng buhay ko. Nasanay na rin kami mag-usap, magbiruan, at madalas na mag-video call kapag nasa work siya. 1 buwan kaming magkausap ni Jel. Hanggang sa bigla siyang nagpapaalam sa akin. Kako, bakit naman Jel, may nagawa ba ako? Sabi niya wala. Kailangan niya raw umiwas kasi nauhulog na raw ang loob niya sa akin. Di nagulat ako. Kasi sa akin ay masaya lang kami magkausap tungkol sa mga buhay-buhay namin. After ng ilang mga araw, nag-chat siya uli sa akin. Sabi niya, Nesh, hindi ko pala kaya. Parang mas masakit pa to sa breakup namin ni Cha. Nagulat ako. Na in love na sa akin si Jel. Si Jel na asawa ng kabit ng partner ko. At aminado rin naman ako na hulog na ang loob ko sa kanya. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na rin ang communication namin sa isa't isa. Napakabait ni Jel. Kaya naisip ko nasa tamang tao na sana si Cha. Pero ba't niya pa pinakawalan itong si Jel? Ipinagpalit sa asawa kong si Bal. Wrong move. DJ Rocky, nalaman ko rin na si Jel pa lang nagpapaaral sa mga kapatid ni Cha. Kahit nung hiwalay na sila. Nakasuporta pa rin siya sa mga kapatid ni Cha kasi naaawa siya sa kanila. Ulila na sila pareho sa magulang. Kinuwento rin sa akin ni Jel na noong sila pa ni Cha, lahat ng sahod niya ay binibigay niya kay Cha. Halos wala nang ang natitira para sa kanya. Kung meron man, pangkain na lang niya. Sabi ko sa kanya this time, i-enjoy mo ang pinagpapaguran mo. Kumain ka sa labas. Ginawa nga niya, DJ Rocky. Bumili itong si Jel ng pizza. Pinakita niya sa akin habang ka-video call niya ako. Para siyang bata, tuwang-tuwa. Then fast forward, naging kami ni Jel. Nahulog ako ng tuluyan sa kanya. Ganon din siya sa akin.
Sinubukan pa akong suyuin uli ni Bal kahit kami na nun ni Jel. Yun nga lang, pinili ni Jel na makasama ang anak nila ni Cha. Kaya nauwi rin sa hiwalayan ang relasyon namin. Kahit ganoon, nagtapos naman ang maayos ang relasyon namin. Alam mo yun, walang masamang tinapay. At kahit ganoon ang nangyari, hindi na rin ako bumalik kay Bal. Wala na akong balak pang makipagbalikan sa kanya. Nag-abroad ako, nagtrabaho sa Dubai. Pero isang taon lang ang itinagal ko roon. Umuwi rin ako after a year. Pagka-uwi ko, nalaman kong nagkaroon ng sakit sa puso si Bal. Kailangan daw ma-heart transplant para mabuhay. Nung malaman ko yun, naisip kong tanungin ang sarili ko. Oh, asan na yung Cha? Ba't wala na sa piling ni Bal? Sa sarap magkasama sila. Tapos ngayon, hirap na si Bal, ako na uli. Hindi ako umuwi para kay Bal. Umuwi ako para sa mga anak ko. At dito ko na-realize na naubos na talaga ang pagmamahal ko para kay Bal. Ang puso ko ngayon, si Jel na ang nilalaman. Kahit alam kong hindi na pwede. Dahil priority niya ang anak niya. Ipinagdarasal ko na lang na sana mahanap ni Jel ang babaeng tunay na magpapaligaya sa kanya. Hindi man ako yon. Sa ngayon, kasama ko naman ang mga anak ko. At masaya kami. Kahit wala na kaming relasyon ng daddy nila. Hanggang dito na lang, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Nesh. At ito, ang aking Secret File. Hi Kabisha, it's me, your Basa Princess, DJ Rocky Tera, and welcome to the program Rated SPG Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong mainit na kakapanabek, malagkit na Rated SPG Top Secret. At meron na nga po tayong Top Secret sharer sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello, good evening. Good evening po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Ryan po. Ryan, tama ba? Yes po. Ilan taon ka na, Ryan? 24. 24. Sang lupalop naman galing si Ryan? Laguna po. Laguna. Alright. Ryan, 24 years old from Laguna. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nanggigil sila sa matigas kong dala-dala. Nanggigil sila sa matigas mong daladala. Yes po. I mean, yun. Alright, pwede mo bang ikwento sa amin kung sino tong mga sinasabi mong sila at saan to Actually, nangyari at ano itong pinanggigilan nila? Go ahead. Yes po. Actually, sa hospital po siya nangyari. Bale, naoperahan po ako sa paa. Na-injury po sa basketball. Then yun. So matangkad ka? Yes po, yes. I mean, kumbaga parang point guard, kumbaga 6'1", ganun lang. Hindi naman, Hoy, kumbaga, matangkad yun na. Grabe ka naman. I mean, kasi Hindi naman masyado. May mga point guard or shooting guard, ganun. So, kumbaga, dun lang ako sa pinakamaliit, parang ganun. Pero nakakashoot pa rin. Oo naman. Oo naman. Siyempre. Ilang taon ka na nagbabasketball? I mean, bata pa lang kasi parang pinalaki na kami, kumbaga, yun. Varsity, Okay. ganun. Varsity talaga. Alright, so na-injury ka. Anong injury yung meron ka sa paa? Hindi naman siya totally ACL. Kumbaga, parang
may something lang na yung sa bones, kumbaga na medyo Nabugbog. lang din ng konti. Ganun. Ah. Pero nagamot din naman siya. Pero yung matagal din ako sa hospital. 2 weeks, ganun. Oh, bakit anong mga ginawa sa'yo doon? Yun po, parang may binakalan or something. Tapos nakakask. Yun. Tapos yung vital signs ko, syempre, kumbaga, tinitignan yung spinal din kung nadali, ganun. Maraming tests ang ginawa. So maraming test na ginawa. Doon sa 2 weeks mo sa pamamalagi sa ospital na yon. Yes po. Doon Kung- nangyari yung hindi ko inaasahan na parang feeling ko is hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Ano yun? Ano yung nangyari na yon? Actually, ano yun I mean, first day pa lang nung araw na yun, parang napansin ko na yung nag-check sa akin na nurse. Parang iba yung kinikilos niya or something na gano'n. Actually, hindi lang siya. Dalawa sila na, I mean, yung isang pang morning tas isang pang gabi na nagjo-duty. Alright. And dun start, yes. Etong morning and evening duty na to na nurse doon sa ospital na yon, lalaki ba to o babae? Babae po sila. Dalawang babae. Parehas silang babae. Eto bang mga babaeng to na naka-duty ng mga nurses na to, may itsura? Anong mga itsurahan nila? Anong mga datingan nila? Actually, may tsura naman kasi yung hospital naman na yun, I mean, kilala din siya. Tsaka halos, naman. Kumbaga, may tsura din. Okay. Alright, so hindi naman sila tsaka-tsaka, ganon. Hindi naman. Hindi naman. Alright. Parang i-rate ko sila is parang 1 to 10, parang 8 sila, ganun. Ay, ang tari, may rating, di ba? Okay, ganun. Kasi parang lang ako hanggang till now hindi ko talaga makalimutan yung nangyari. Okay, wait lang ha. Para lang medyo mas magkaroon kami ng visualization sa kwento mo. Pwede mo bang is-describe kung anong itsura mo? Sige po, maputi. Then sabi nila daw, parang lang, pero karamihan siguro na may hawig daw kay sino ba to? Mark Anthony, ganun. Mark Anthony Fernandez? Yes, konti daw, ganun. Alright, tapos 6'1" ka. Yes po. Tapos maputi. Yes. Tapos nagbabasketball. Yes. May trabaho, wala? Business lang I mean, puro basketball kasi ako ngayon Ba't ka naglalang lang dun sa sa business lang? Business yan. Yes, pero syempre mas ko yung basketball ngayon. Kumbaga, Bread and butter mo ba yan? lagi nasa liga. Kumbaga, yun na doon na kami. Kumbaga, father ko din Okay. Ano bang nilalaruan mo? MPBL o PBA o NBA ka na? I mean, doon sa MPBL, kumbaga parang sa Cavite, kumbaga sa group team ng Cavite, ganun. Ako baka may makakilala sa akin dito. Kaya nga, naku, paktay ka diyan dong Hindi, sige. Anyway, going back, mabalik tayo dun sa kwento mo. 6'1", okay, maputi, tapos matangkad. Tapos naramdaman mo na itong dalawang nurses na to, na nagjo-duty ng morning, tapos yung isa ng evening, parang may kakaibang kinikilos sa sayo. So ano tong Yes, kakaibang kinikilos sa'yo? Ano tong nararamdaman mo? Actually- Feeling mo ba may gusto sila sa'yo? Or parang nagpapakyut ba Actually, sila? hindi naman siya totaling parang gusto or something. Parang na-attract lang siguro sila sa akin nung una ko pa lang pumunta doon. Kumbaga sila na yung nag-assist po. Napapansin ko na parang nag-uusap-usap sila ganun. Napapansin ko yun. Tapos nung yan, yung morning duty, parang hindi naman nagdala siya ng isang parang lube. Parang ganun yung pag kunyari, di ba pag meron kang pag sa catheter, kung may problema ka sa pag-ihi, kailangan ng lubricant, parang ganon. So, kumbaga wala naman akong ganon na problema. Kumbaga sa paa yung sa akin. Nagdala siya ng ganon. Dun tapos nagtanong ako sa kanya, tapos parang ang awkward na ng mga kinikilos niya. Wait lang ha. Balikan lang natin. Isa-isahin lang natin yung mga revelasyon mo ha. Okay. So, ang nadali sa'yo paa. Yes po. Okay. So, eto ba kasama hita, tuhod? Hanggang saan yung nadali sa'yo? Hanggang tuhod po. Okay, tuhod. So, hindi ba siya patella fracture or ano? Hindi daw totally fracture. Hindi siya totally fracture. Parang hindi naman malala. So, may crack lang, Parang ganon. healing lang. Yes po. Okay. So, may crack yung bone mo sa may bandang tuhod mo pababa. Tama?
Yes po. Alright. So ngayon, nung nakahiga ka sa hospital bed, nakakatheter ka ba o hindi? Hindi po. I mean, doon ako nagtaka kasi So hindi. Kasi nakakabanyo ka ba? Nakakatayo ka ba? yes, pero naman, kumbaga merong ding tumutulong sa akin, mga kaibigan ko. Ganun. Sino ba nagbabatay sa'yo sa Dumadalan sila. ospital? Sino nagbabatay sa'yo sa Friends ospital? ko lang din. Friends ko lang din. Kasi yung parents ko wala dito. Wala dito sa Pinas. Okay, sige. Alright, so nung nakita mo na may daladalang lube, etong lube na to, tama ba? Ito yung pampadulas? Yes po, alam ko ginagamit yun pag, syempre, may mga friends akong mga nurse, ganun din. Parang ginagamit daw yun sa catheter or something, ganun. Di ko, mo sure, pero alam ko yun. Parang, Pero alam mo kung saan siya talaga ginagamit pag hindi sa medical field. alam ko, pero ang hindi ko lang alam is, I mean, nagdala siya ng ganun dun na hindi naman dapat sa akin. Kumbaga, for checking, parang nagdala siya nun, tapos nakatitig lang siya sa akin na ganun. Kumbaga kasi, actually, yung room na yun is private, syempre. Parang mas malakas yung loob niya kumbaga, ipakita yung nararamdaman niya dun that time. Nagulat lang ako kasi nurse siya, ganun. Parang till now hindi ako kapaniwala. Parang, Hindi kaya interpretation mo lang yun? Malay mo naman para sa sarili niya pala gagamitin yun, 'di ba? Nakita mo lang, yun mo na agad naisip, ginamit ba sa'yo? actually, yun nga yung SPG talaga na parang may mga touch na siyang tapos kinakausap niya ako or something, parang in-interview niya ako na ganun tapos sobrang tagal niya sa room ko nakapagkukwentuhan na siya sa akin, parang ganun. Ako naman syempre hindi naman ako snob or something ganun, lumaki naman akong kaya yun that time parang yung iba na yung tingin niya sa akin, parang yung titig niya parang sobrang na, tapos yun parang siya yung nag-insist, kinuha niya yung number ko, parang ganun. Parang meron daw nagpapakuha na kaibigan niya, yung ganun. Yun yung mga dahilan niya. Sino na to? Yung morning o yung evening? Yung morning. Yung morning to. So yung sinasabi mo kanina na tinouch-touch ka, anong mga tinatouch-touch sa'yo? Actually, yun nga, yung mga dapat na hindi touch. Wait lang So, tinatouch niya yung hindi dapat i-touch. Katulad ng, tinouch na ba yung heart mo? hindi naman, yun nga. Yung lungs mo, na-touch ba niya? Ganon. Yung esophagus mo, para simula sa chest na ganon. Para kasing may yung gown na pang hospital, parang yun, binibihisan niya ako, ganyan. Tapos, something na tinatagalan niyang, hawakan yung part na yon, yung chest ko, tapos pababa. Yung gano'n. Nakaka-confuse ako na, siguro dahil nurse siya or something, hindi ko binigyan ng mali siya, pero parang may diin na eh. Parang may diin Wait lang ha. For the benefit of our medical practitioners out there Yes po. mas i-describe natin, baka sakali lang mas maintindihan nating lahat, diba? Syempre, nag-share ka ngayon, valid naman yung emotions na nararamdaman mo. Baka maraming nakikinig na dito. Oo, baka kasi baka ganun talaga sila mag-check ng chest, 'di ba? Tinitingnan, kumbaga dinidiinan nila yung pagpisil ganon. Baka may ganon naman talaga. Kasi malay ba nila kung nagkaroon ng bukol diyan? Nung natalisod ka sa pagbabasketball mo, 'di ba? Baka merong tumama diyan sa chest mo kaya tinawakan talaga. Okay. So nung chinek ka, saan yung mga parteng hinawakan? So chest. Yes, yung biceps, triceps, ganun. Parang iba na yung titig niya sa akin na parang kumbaga parang pag nagsasalita ako, parang sinasara niya yung labi ko na it's okay, sabi niya ganun. Parang sabi niya ganun. It's okay, sabi niya ganun. Parang na-confuse lang ako kasi ayun, nurse siya, baga nasa medical field siya, pero buong buhay ko lang na na-experience yung ganun. Yung ganung parang yung action na ganun bilang patient, 'di ba? Okay. O tapos pinalitan ka ng ng gown.
Yes, yes, yes. Tapos yun, habang yun, parang may times na parang buwababa na yung paghawak niya sa akin. Tapos lagi niya sinasabi, it's okay lang daw. Parang ganun, na parang huwag ko daw pigilan. Sabi ko, ha? Sabi ko ganun. Napapansin din daw niya na tumitingin ako sa kanya or ganun, ganun. Parang ganun yung mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka makita tayo. Sabi ko ganun. Sabi niya, walang makakita sa atin. Yun yung sabi niya. Tapos, Yun, then yun nga, doon na nag-start na parang hindi naman siya totally parang, paano ko masabihin to? Medyo ano eh. Wala naman nangyaring penetration or something. Ganun. Kumbaga, wait ano lang. lang, The hawak, brain, is it... penetrate yung brain cells ko. Sandali lang Walang nangyaring enter the dragon. Yes po, yes. Yan. Okay, yung dragon, napakawalan ba? Oo, hindi. Napakawalan. Okay, si dragon ba bumuga ng apoy? Oo, hindi. Yun nga ang ano, I mean, hindi, ayong itago, pero nangyari talaga. Bumugat talaga siya. I mean, hindi ko, kasi nga, di ba, may tsura din. May tsura siya. Parang nadala ako, ganun. Aminin ko na, ganun. Okay, wait lang. Ah, So, etong si nurse na pang umaga, kinuha yung dragon. yes po. So, ano yun, parang sanay siya eh. I mean, hindi ko alam eh. I mean, alam Nilaro gagawin niya siya. ba? Dapat Nilaro niya yung hawakan. dragon? Yes, walang pagdadalawang isip na nilaro niya. Yun. Parang nagulat siya na parang, I mean, tinanong niya kung may lahi ako, ganun. Sabi ko, wala naman. Sabi ko, ganun. So, kumbaga, parang chinecheck ka niya, tapos sinama niya na si dragon dun sa pag-check. Yes, yes. Doon ako nagulat na parang, sabi ko, sa akin lang ba niya ginagawa to or sa iba din na ganun. Which is, Nakalock sabi ba niya, yung is pinto? sa akin lang daw, ganun. Parang di lang daw niya siguro napigilan, ganun-ganun mga sinasabi niya sa akin. Wala daw din naman makakita daw, ganun. Yun yung sabi niya. So, ano naramdaman mo nun? Yun nga, na sabi ko is may tsura naman siya. Parang sa akin is, nandun na kumbaga hawak niya na. Tapos, I mean, ang iniisip ko lang is sana walang ano dito, CCTV dito or something. Parang, alam mo yun. Wala bang nagbabantay sa'yo nung time na yun? Wala naman. I mean, may oras kasi eh. Kumbaga, ang bantay doon is 1 hour lang. Tapos alis na naman. Ganun. May oras siya eh. Talaga, May isang oras. oras lang yung bantay. May ganun po talaga na ano. Actually, 3 hospital na. Tapos meron ding limit na isa lang or something. Ganun. Hindi pwedeng 2. Natuwa naman si morning nurse dun sa ginawa niyang paglalaro kay dragon. Yes, sa 2 weeks, kumbaga sa 2 weeks na yon, ilang beses rin nangyari sa kanya. Tapos, dun sa evening, ganun din. Wait lang. Sandali lang. Hindi lang si morning nurse yung nakipaglaro Yes, kay yun nga. dragon? Yeah. Yes, sobra. Pati si evening nurse? Itingin ko magkakilala sila or yun lang, feeling ko lang pero hindi ko na inalam. Siguro. Tapos pumapayag ka lang na chinecheck ka, tapos i-check din si dragon. Yes, parang gano'n. Parang, alam mo yun, hindi na rin ako nakapalag din. Parang, alam mo na, parang feeling ko that time is stress ako, kaya yun. Parang hinayaan ko na lang din. Sandali lang Sandali lang. Kasi kaka-opera mo lang, tama? Naoperahan ba? Yes. Okay. Di ba normally kapag naoperahan, alam ko yung pakiramdam kasi na patella fracture ako Sorry Kumbaga, alam ko yung pakiramdam na naoperahan. Na general anesthesia ka ba? Yes, pero ano naman siya, yung anesthesia naman is hindi naman siya totally parang... Hindi ka natulog. Kumbaga, hindi ka tulog sa buong operation. Yes, hindi naman siya yung ginagamit mismo sa kunyari. Okay. So, hindi siya major surgery for you. Yes, so... Okay. Kasi kung major surgery yan, tapos Yes, oo. kumbaga binuksan talaga yung mismong tuhod mo or kaya yung leg mo, kumbaga aaray ka kapag merong mga ganyang pag-check kay Dragon. 2 weeks in 2 weeks time kumbaga masyado pang fresh yung sugat mo kung ganun. Pero kung laser ka, malamang Kumbaga I mean, scary. napapadala sa rin naman parang sa hospital na gano'n yung fracture sa akin. Tapos, baga gano'n, lagi na lang gano'n.
doon niya nadadali. Parang ganun. Okay. So, kumusta na kayo nung dalawang nurse? Hindi na, I mean, iningi nila yung number ko, nag-message sila, pero hindi ko na masyadong pinapansin. Hindi mo Parang sila nagulat, pinapansin na? nagulat lang ako. Yes. Nagulat lang ako sa nangyaring yun dahil parang hindi lang once, twice, or pang-apat, or ganun, alam mo yun. Parang every check, parang, hindi ko alam. Ngayon nakakalakad ka na. Yes. Si Dragon ba active na? Sobra. May girlfriend ka ba? Breakup lang eh. Kaka-break Meron. nyo lang. Bago Yes, pa yes. mangyari yung injury o pagkatapos ng injury? Wala pa ako injury nung breakup na kami. Okay. Wala pang ganun. Nangyari na yon. Yes, so Okay. So, kaya anong... feeling ko naman hindi naman siguro, 'di ba? I mean, kung meron naman ako, hindi ko naman papayagan yung sarili ko sa ganung. Anong mga realization mo? I mean, para sa akin is kumbaga doon mismo sa mga nurse na sa hospital, feeling ko lang is tao din pala, parang syempre 'di ba? Parang sa akin is iba yung tingin nila doon pag nurse or something or doctor ganun. Pero in times na yun experience ko na may ganun pala. Parang okay, hindi Totoo yan Totoo yung kinukwento mo yes, Hindi ka parang- hindi ka gumagawa ng kwento Nakakatakot lang talaga minsan na parang paano kung hindi ako yun tapos ibang lalaki tapos bigla nilang alam mo yun pinagkalat nila or something na gano'n. Well, pumayag ka. Oo, hindi. Pumayag ako. Ginusto mo. Oo, hindi. Oo. Nasarapan ka. Oo, hindi. Oo. Okay. So, magpapa-admit ka pa ba sa ospital ulit? Oo, hindi. I mean, hindi na doon siguro. Kung ano ako, kung ma-injured ako, hindi na doon. I mean, gano'n. Gusto pa ng iba. Charot. Hindi, siguro, I mean, nagkataon lang siguro na, di ba, I mean, una pa lang na nakita nila ako, di ba, pinag-usapan nila or something, yun yung kasi yun eh. Pero siguro naman yung iba, hindi ganun kalakas yung loob. Alright. Sige, well, interpretation mo naman yan. Tsaka feelings mo din naman yun, diba? Kumbaga, ikaw yung unang nakaramdam ng mga feelings na yun and Siguro, emotions na yes. yun. Siguro hindi lang naman ako, parang ako lang yung nag-brought out dito. Oo. Parang, Baka ikaw lang yung tanging naglakas ng loob para mag-share talaga nito. yes. Sana meron ding iba na, Ay, gusto pa ng iba? ibang profession naman. I mean, mix, diba? Parang kasing, sa akin lang, gusto ko lang, na hindi, kumbaga ganun din sila, nakakaramdam din na parang, Ng pero pangangailangan, ganon. Oo, parang, ang awkward place lang talaga sa hospital pa, parang, di ba? Alright. Well, pag matindi talaga pangangailangan mo, anytime, anywhere yan. Anyway, thank you so much, Ryan. 24 from Laguna for sharing your rated SPG Top Secret sa aking programa. Stay safe and God bless you always. And sana full recovery ka na at sana madami pang championships ang inyong mapanalunan. Thank you. Thank you. Hoy babawi lang ako sa lahat ng mga medical practitioner dyan na nakikinig ngayon Hindi po tayo nagge-generalize. Yung kanina pong napakinggan ninyo na caller natin ay hindi po sumasalamin sa lahat po ng mga medical practitioners out there or yung kanyang experience ay sumasalamin sa lahat ng mga medical practitioner. Ulitin ko nga yung sinabi ko. Let me just remind you guys na ang kwentong napakinggan po ninyo o yung ibinahagi po ng ating top secret sharer ay hindi po sumasalamin sa lahat
ng mga medical practitioner. Alright? Syempre, merong mga vow or merong mga sinumpaang tungkulin ng ating mga medical practitioners, no? Kumbaga, alam nila yan. Ako nga nung na patella fracture ako, nag-worry din talaga ako. Pero they made sure and they made me feel na everything will be alright. Walang mali siya yan. Kapag nagpa-x-ray ka, wala kang bra, walang saplot, ganyan. Hindi nila maiisip yun because they see your body as something na very vital and normal na lang sa kanilang makakita ng katawan ng tao, makapag-inspeksyon ng katawan ng tao, makapag-test ng katawan ng tao, at ang purpose talaga is gumaling ka, maging okay ang health condition mo. Ganon. Kapag matino ang nasa medical practice. O yung medical practitioner. Ganon yung pag-iisip, 'di ba? Tapos sabi dito ni Boy Pindot, nung pandemic ka mo, di ba may nakakita na sa'yo? Actually, oo, nung pandemic, di ba nagkaroon ako ng COVID-19. So sinugod ako sa isang ospital. Tapos, may nakakilala sa akin kahit naka-face mask na ako tsaka naka-face shield ako. Nakapila ako doon sa x-ray machine. Sabi, kailangan tanggalin yung yung saplot. Oo. Ano pa bang magagawa ko? Hinang-hinana ko. Tapos yung tinanggal ko, tapos parang feeling ko, oh my God, kita na yung buong katawan ko. Ganun. Tapos sabi ni Nicole Yala sa akin, sinishare ko yung experience na yun. Sabi niya, isipin mo na lang, bold star ka. Hindi, pero para sa kanila, talagang wala na lang yun. I have a friend, a bestie actually, na nurse. Wala na lang daw talaga sa kanila yun. Kumbaga rare case lang talaga itong sa ating SPG top secret sharer na gano'n ang nangyari sa kanya sa certain hospital na merong 2 nurse na nag-shift ng morning tsaka evening na nilaro ang kanyang dragon. Nakakaiba, no? Anyway, sana lang talaga yung mga ginagawa nyo ng ganyan, pumapayag talaga wholeheartedly at sana walang nakataya na propesyon dun sa inyong mga ginagawa, ha? Dapat naayon pa rin sa ethics, diba? Sa ethical standards ang inyong mga ginagawa sa buhay. Unahin ang tungkulin kesa sa sigaw ng damdamin. Tsaka dapat daw malaki yung ethics mo. Sabi ni Boy Pindot. Ay nako. Anyway, Kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera. At ang kinakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rated SPG Top Secrets. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Naghahanap pa ako ng iba kahit may partner na ako. Hi DJ Rocky. Matagal na kitang fino-follow sa mga sockbed mo. One time, nakita ko yung TikTok mo na naiyak ka kasi na-touch ka sa message ng sender mo ng secret files. Therapeutic ang makapaglabas ng mga lihim natin na sarili lang natin ang may alam. Ito yung hindi natin kayang ibahagi sa mga kaibigan at pamilya natin. Kasi takot tayo na ma-judge o ma-reject, I think. Ngayon, nandito ako para makapagbahagi ng sarili kong karanasan. Itago mo ako sa pangalang Lovely.
Nagtatrabaho bilang nurse sa Saudi Arabia. At ito, ang aking secret vow. May live-in partner ako for 13 years. Siya ang ama ng anak namin. Hindi kami kasal. Nung nagsasama pa kami sa Pilipinas, ang dami ng red flags ng partner ko. Ilang beses ko na siyang nahuli na nag-cheat sa akin. Habang buntis ako. Nag-chat pa siya sa mga ex niya. One time, hindi pa uso na ng Wi-Fi. Nag-Facebook pa sa desktop back in 2010 to 2012. Naiwan niya nakalogin yung messenger niya. Nakita ko na nakikipag-flirt pa siya sa ex-girlfriend niya na nasa Hawaii. Yung ex niya na yun ay ang totga niya, sabi niya. Wala rin siyang trabaho simula nung nabuntis niya ako. At hanggang ngayon, na nag-send ako ng email sa'yo. Ako lang ang inaasahan niya. Para sa mga expenses sa bahay. Para sa anak namin. Mahilig siyang bumarkada at uminom. To make the long story short, nung bago pa ako mag-work as an OFW, nagkasama kami as live-in partners sa Pilipinas for 3 years. Until nagka-baby kami. Parang nakita ko namang nagbago siya ng konti. Yun ang akala ko. Hanggang sa naulit ang pag-cheat niya sa akin. This time with his malanding high school barkada. Hindi sila umamin pero nakita ko yung komenta nila sa FB. At parang kinukonsinti pa siya ng buong barkada niya. Nakita ko na may pictures sila together ng girl, pero kasama rin yung ibang mga barkada nila. Ang point ko is, nagsiselos na ako noon. Pinaghihinalaan ko na kayo nung babae. Bakit pinili mo pa rin makipag-inuman kasama nila? Ang turingan namin sa isa't isa that time bilang asawa na. Mag-asawa kumbaga. Sana nirespeto niya man lang ako at hindi na sumama doon sa babae. Sobrang tinatanggi nila yung kanila that time. At pakiramdam ko sirang-sira ako as a person. Then it came to a point na napagod na ako, emotionally and mentally. Naisip ko na, bakit ikaw? Bakit ikaw lang ang nagpapakasaya? At ako, nagpapakahirap mag-isa sa abroad. So nag-install ako ng dating app para may makausap lang talaga. Yun yung intensyon ko nung una. Sa dating app, maraming nakaka-appreciate sa atin. Which I think, hindi ko naramdaman sa partner ko for such a long time. Love language na gusto ko pa naman ay verbal, physical, and time. Ang partner ko hindi siya sweet eh. Ayaw niya ng holding hands o yakap. Yun pa naman yung mga gustong gusto ko. Believe me or not, hindi niya pa ako nasasabihan ng I love you face to face. Sa chat, oo, pero napakatagal na. Hindi ko matandaan kung kailan huli siyang nagsabi ng I love you sa akin. Parang wala akong worth. Parang ang pangit ko. Parang hindi ako na-appreciate. Parang ang pathetic ko sa relasyon namin. Sa dating app, marami akong nakilala. Iba't ibang mga lahi. May American, Saudi, Lebanese, Syrian, and French guy. Nung una, naghahanap ako ng potential serious relationship para may rason na ako na makawala sa partner ko. But I'm such an idiot to think na sa dating app may seseryoso sa akin. Maybe 1% lang meron.
So this was back in 2017 to 2018. Yun yung time na nagloloko yung partner ko at sinasabayan ko siya para hindi ko na maisip yung ginagawa niya. Natanong ko rin sa sarili ko bakit ko ginagawa yung ginagawa niya. Fulfillment maybe? Ego booster maybe? Feeling ko maganda ako kasi ang daming gustong makipag-date sa akin. I don't know. Then merong lalaking nakilala ako. Siya yung nagparamdam ng hot and cold treatment sa akin. Lahat ng nakamatch ko at nagustuhan ko sa app na yon, nakadate ko except this particular guy. Nakakatawa lang kasi 10 years younger siya sa akin. Local siya, super guwapo, may sense kausap, maganda ang katawan, magaling mag-English. And by the way, hindi kasi magaling sa English ang mga local dito dahil Arabic country. So nakakapag-usap kami ng maayos without language barrier. Naging kami for 1 week. Nag-video call kami, never kami nag-meet in person that time. Then, nang-ghost siya. Ang dami kong sinabing bad words sa kanya. Because I was thinking, potensyal sana to na seryosong relasyon. Until we blocked each other sa social media. Nag-delete ako ng dating app after nung guy na yon. Kasi feeling ko, eto na kapalaran ko, tatanggapin ko na ganito na talaga ang partner ko. So for about 5 to 6 years sumuko na ako. May anak na ako eh. Wala nang ibang tatanggap. O wala nang magkakaroon ng interest to have relationship with me. Kahit hindi ako kasal. Pero may anak ako eh. May anak ako. And I am unhappy, uncontented, and unappreciated. June 2023. Hinanap ko si younger guy sa IG. Bigla na lang siyang pumasok sa isip ko na why not i-message ko siya. Nagsorry ako sa bad words na nasabi ko sa kanya before. Just to clear my side na wala akong intensyon to flirt. O hindi ko rin iniisip na magre-reply siya. And to my surprise, after a week, nag-reply siya. Tumatawag. Nalimutan ko nga na nag-message ako sa kanya. Then sinabi niya sa akin na kaya siya nag-ghost before ay parang nape-pressure kasi siya sa akin. Na parang gusto ko raw ng serious relationship. Which is hindi niya kayang ibigay dahil sa culture nila. Yung pamilya niya, hindi pwedeng makatanggap ng ibang nationality. So, from last year, up until now, nag-uusap kami. Randomly sending messages, calling, pero nagtagal ang lahat. Sinabi niya sa akin na gusto niya friends with benefits lang. So iniisip ko na, sige lang. Di naman ito magyayayang lumabas basta may makausap lang ako. Nakaka-boring din naman after work, wala kang makausap. Mag-isa lang din naman ako sa bahay. Literally work, bahay lang ako. Then August 2023, sa coffee shop, na-meet ko siya in person. Sobrang gwapo niya. Walang pores ang face at ang ganda ng katawan. Ay, grabe ang height. Next day pa vacation na ako sa Pilipinas. During vacation ko, nagme-message kami ng palihim. Siyempre, kasama ko yung partner ko sa Pilipinas eh. After 2 months of vacation, bumalik ako ng Saudi. From time to time, nagme-message kami ng younger guy. Nakaramdam naman ako ng guilty. What if wala nang ginagawa yung partner ko sa Pilipinas na kalokohan? Pero hindi ko alam kung bakit naghahanap ako ng appreciation or validation from him. From this younger guy na hindi maibigay sa akin ng current partner ko. Minsan pag mag-uusap kami ng partner ko through chat or video call, magtatalo pa kami. Simpleng bagay lang hindi namin mapagkasunduan. Siguro I'm just tired of him. Tired with the relationship kaya natukso akong gawin ang hindi ko dapat gawin.
Naiisip siguro nung iba ngayon, bakit hindi ko nalang hiwalayan yung partner ko? Siguro takot ako mag-isa. Takot din ako na magalit sa akin ng anak ko kung iiwan o maghihiwalay kami ng daddy niya. Then Feb 2024, nakita uli kami ni younger guy sa coffee shop na pinagtatrabahuhan niya. Pinuntahan ko siya doon, yes. But that time, may kasama akong group of friends. May Saudis kami, kasama kasi yung boyfriend ng friend ko. Ewan ko, nagselos ata siya na may kasama akong kalahi niya. Kaya after ko umuwi, tumawag siya sa akin, sinabihan niya ako na pangit tingnan na may kasama akong locals outside, etc. etc. And by the way, wala akong pinagsasabihan na kahit kanino na magkakilala kami ni younger guy sa mga friends ko. Naging cold si younger guy. Parang magme-message siya tapos mawawala ng days or weeks. Ganun yung sistema namin. And ako, hindi ko iniisip na magkakaroon kami ng something. Basta nakikiride lang ako. Kung tatawag siya, sasagutin ko. Kung magme-message siya, magme-message ako. Then nag-reach out si younger guy. And sabi niya lumabas kami and rent a B&B. Nung unang di ako makapaniwala kasi akala ko sinusubukan niya lang ako. Umuo ako sa isip-isip ko. Hindi niya yan tutuloy. Magme-make excuse lang to for sure. Kasi hot and cold ang treatment niya. Pero nagrenta siya. Nung una, nagkakwentuhan lang kami, nagkakahiyaan pa. Tapos lumapit siya sa akin trying to hug me, touching my legs. Hanggang sa nangyari na yung hindi dapat mangyari. Grabe. Ibang klase. Wild. Super. Laki. Napamura ako. Second time, March. Nagrent uli siya ng B&B. And this time, mas masarap dahil mas intimate. Hindi na kami nagkakahiyaan. Then, Ramadan. Bawal na kami magkita. Then May 18. Just few weeks back, nagrenta naman ng B&B. And I could honestly say na that was my best. Or one of my best. After that, ramdam ko na naman na cold na naman tong sing younger guy. So ito pala yung sinasabi ng mga Gen Z ngayon na situationship. Right now, I'm turning 39. Si younger guy, 28 pa lang. Hindi ako pwede mag-demand. At hindi rin ako pwede magalit kasi pumayag ako na ganito lang kami. I'm longing for him kahit na alam kong walang romantic or feelings involved from him. Naiisip ko na bakit kaya I'm longing and holding with such a toxic relationship in my life? Or should I say, toxic relationships in my life? Wala akong masabihan sa secret kong to. At tinaga ko sa bato na dadalhin ko to hanggang sa hukay ko. Very therapeutic to share with someone na hindi ko personally kilala. Just like you, TJ Raki. And I will try to do things on the right way para sa sarili ko. Hanggang dito na lang po, DJ Raki. Muli, ako si Lovely. At ito, ang aking secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalaman ng misis ni Sir na may iba siyang babae. Isa ako sa pinagsususpetsahan.
Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga nakikinig at nanonood online sa iyo. Naisipan kong ibahagi rin ang aking karanasan. Itago mo na lang ako sa pangalang Dea. At ito ang aking secret file. Lumaki ako sa probinsya at sa isang relihiyosong pamilya. Sakto lang ang pamumuhay namin. Hindi kami mayaman at hindi rin kami mahirap. Kumbaga, nasa gitna. Every Sunday, nasa simbahan kami ng buong pamilya. Ang magulang ko ay talagang faithful sa paglilingkod ng Diyos. At kasama kami parati pag nagsisimba. Alam kong mabait at masunurin ako sa mga gulang namin. Kumbaga, nung nag-aaral pa lang ako sa high school, hindi na ako nagbibigay ng sakit sa ulo. Ako rin ang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid ko noong maliliit pa lang sila. Sabi nga ng nanay ko, napaka-responsable ko at talagang maaasahan ako na pag-iwanan ng mga kapatid ko sa bahay. Habang nag-aaral ako sa college, talagang walang gala ang nagaganap. Bahay, school, at simbahan lang ang routine ko. Sabi nga ng mga kaklase ko, baka lumampas na raw ako sa langit. At kapag binibiro nila ako ng ganun, ay natatawa na lang ako. Hanggang sa nakatapos ako ng kolehiyo, nakapagtrabaho sa Maynila. Dumating ang napakalaking pagsubok sa buhay namin. Ito ay ang mawala ang pinakamamahal naming tatay. Napakasakit dahil wala ako sa tabi niya nang mawala siya. Hindi ko na rin naabutan ng buhay ang tatay ko. Umuwi ako ng probinsya para sa libing ni tatay. Ang bigat sa pakiramdam. Habang papalapit na ang jeep sa bahay namin, iyak ako ng iyak. Tapos sabi ng konduktor, "Okay ka lang ba, miss?" Hindi ko siya pinansin. Tapos maya-maya pa sabi niya, "Pasensya na. Condolences sa pamilya ninyo. Anak ka pala ni Mano." At doon na ako napahagulgol. Pagbaba ko ng jeep, nandun ang mga kapatid ko. Wala pa silang masyadong muwang dahil maliliit pa lang sila. Then, nakita ko yung isa kong kapatid na nasa kolehiyo na. Nagyakapan kami at saka umiyak. Nakita ko si nanay pagod. Alam kong puyat siya. Ilang araw na siyang walang kain. Nang makita ko siya, parang mas lalong nadudurog ang puso ko. Dahil alam ko kung gaano niya kamahal si tatay. Hanggang sa nailibing na si tatay. Ayoko mang iwan ang nanay ko pero kailangan kong magtrabaho para matulungan si nanay. Dumaan ang mga araw, buwan, at taon. Kami ni nanay ang naging magkasangga sa mga gastusin sa bahay. Ako ay nagtatrabaho sa Maynila. Nagpapadala ko kay nanay para sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Minulat kasi nila ako na ang edukasyon ay napaka-importante para kahit saan ka dalhin ng kapalaran, kaya mong makipagsabayan sa mundo. Hanggang sa unti-unting napagtapos ko ang mga kapatid ko sa pag-aaral at nagkaroon na sila ng kanya-kanyang trabaho.
Wala akong ginawa noon kundi mag-aral at magtrabaho. Mag-focus sa pagtulong sa pamilya. And at the age of 29, NBSB ako. Dahil sila, ang pamilya ko, ang aking priority. Hanggang sa isang araw, mayroon kaming bagong katrabaho. Dahil nag-resign ang isa naming kasama. Itago natin siya sa pangalang David. May common law wife at may mga anak na rin siya. Masayahing tao itong si David. Parating nagpapatawa sa opisina namin. Makulit at magaling siya sa trabaho. Isang araw niyaya ako ng mga katrabaho namin na lumabas. Mag-enjoy raw kami. Well, ako kasi yung tipo ng babae na walang kaartihan sa katawan. Walang bisyo. At sabi nga nila, manang daw ako. Sumama raw ako para magkaroon naman daw ng kulay ang buhay ko. Pumunta kami ng mall. Kumain kami ron. Naglaro. At nag-inuman. Pero sila lang yun. Yung nag-inuman. Hanggang sa nagsiuwian na ang lahat. Kanya-kanya ng sakay at paalam. Tapos 2 na lang kami ni David ang natira. Tinanong niya ako kung saan ako nauwi. Sinagot ko siya na malapit lang. Tinanong ko siya kung saan naman siya umuwi. At ang sagot niya sa akin ay isang sakay lang daw ng jeep. Sabi ko mauuna na ako. At nang makita niyang naglalakad ako, sinabi niya sa akin ihahatid niya na raw ako. Dahil mukhang madilim. Sabi ko wag na. Kaya ko na po ang sarili ko, Kuya David. Pero nagpamulit siya. Napapayag na rin ako. Dumaan ang mga araw na ganun ang ginagawa niya sa akin. Dahil same kami ng daan, na uuwian, parang okay na lang na walang mali siya. Masaya siyang kasama. Palagi niya akong napapangiti at napapatawa. Ang dami niyang jokes at napakagaan niyang magkasama. Hanggang sa naging mabuti kaming magkaibigan. Nagtutulungan sa mga bagay-bagay. Pinansyal man o trabaho, nagtutulungan kami. Minsan, pumupunta kami sa bahay nila kasama ang mga katrabaho namin. At dahil doon, nakilala ko rin ang asawa at anak niya. Para na talagang kuya ang turing ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi, sabi niya, kung pwede raw, mag-usap kami after office. Sabi ko naman, okay, sige kuya. Pumunta kami sa mall. Kumain kami ng dinner. At dahil nagugutom na rin kami. Sabi ko, ano po bang pag-uusapan natin? Kung uutang ka, wala akong pera, alam mo naman. Daig ko pang pamilyadong tao. Tapos nagtawanan kami. Sabi niya, ewan ko ba? Pero maniwala ka man o hindi, mahal na kita. Nashock ako sa narinig ko. Napauwi ako ng gabing yun at hindi ko na siya kinausap. Hanggang sa hindi ko na nga siya kinakausap sa opisina. Para bang lumalayo na ako sa kanya. Naging malungkot ako pero dahil nawalan ako ng isang malapit na kaibigan, naaalala ko yung mga tawanan at kulitan namin. Biruan sa opisina. Parang nakakamiss na rin siya. Hindi ko alam kung mahal ko rin ba siya pero mali eh. Dahil may kinakasama at mga anak na siya. Hindi pa ako umiibig, DJ Rocky. Kaya hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Lumipas ang 1 taon, nag-effort siyang kausapin ako. Lumipas na raw ang 1 taon pero ganun pa rin daw ang nararamdaman niya para sa akin.
At nung panahon na yun, ay parang miss na miss ko na rin siya. Hindi ko rin alam pero pumayag ako. Sabi ko, ngayon ko lang iisipin ang kaligayahan ko. Ang makasama ang taong mahal ko at nagpapasaya sa akin. Pero napakalaking pagkakamali ang naging desisyon ko na yun. Sabi ko nga, ganun na ba ako kadesperada para pumatol sa may asawa at anak? Oo, masaya ako na magkasama kami. Pero sa tuwing uuwi, ang taong mahal ko, grabe naman ang pagkalungkot ko. Nakakainis na hindi ako ang priority, kundi ang pamilya niya. Kaya nilakasan ko ang loob ko na tapusin ang relasyon namin at mag-resign. Then umuwi ako ng probinsya. Doon ako nagpalipas ng oras. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ako ng Maynila. Nang malaman niyang bumalik ako ng Maynila, pumunta siya sa bahay. Mag-isa lang ako doon. Hanggang sa hindi ko namalayan. Nasa loob na kami ng kwarto. At nangyari ang hindi dapat mangyari. Yes, DJ Rocky. Siya ang pinakauna ko. Ang sakit. Akala ko nga mamamatay na ako sa sakit. Sabi niya sa una lang daw yun. Sabi ko nga sa isip ko, yun ba yung sinasabi nilang sarap? Parang hindi naman. Wala namang sarap dun. Kinagabihan, umuwi na siya sa kanila. At dun na ako umiyak ng umiyak. Parang nabaliwala lahat ng mga turo at bilin sa akin ng nanay ko. Hindi ko man lang nabigyan ng respeto ang sarili ko. Talagang mali ang ginawa ko. Mga 2 taon din na ganun ang setup namin. Hanggang sa napalayo na ako sa kanya dahil sa trabaho at hindi na rin kami masyadong nagkikita. Paraan ko na rin yun para lumayo sa kanya. Sa bago kong trabaho, meron kaming supervisor. Katulad siya ni David. Masayahin. At kahit anong problema sa opisina, kalmado lang. Tuwing anniversary at Valentine's o di kaya naman birthday, ay hindi nakakalimot na magbigay ng gift sa asawa niya. Magde-date sila. Matipuno ang pangangatawan at guwapo si Sir. Yun nga lang, pamilyado. Kasing idaran ko yung panganay niyang anak. Minsan may dumarating ng mga bulaklak sa opisina. Ako ang makaka-receive para sa asawa niya. Mabait at mabuting tao si Sir. Kumbaga, ideal husband. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, kung magkakaasawa ko, sana ay katulad niya. At dahil ako ang assistant niya, ako parati ang lagi niyang nakakasama. Tuwing may lalakarin kami o lalabas. At dahil mabait at madali kaming nagkapalagayan ng loob, parang naging father figure siya sa akin. Napalapit ang loob ko sa kanya. Naibabahagi ko na sa kanya ang buhay ko. Pati ang tungkol sa amin ni David. Sinabi niya sa akin na lahat ng experience ko sa buhay ay may dahilan. Huwag raw akong mag-alala dahil may magmamahal pa rin daw sa akin kahit ganun ang nagawa kong mali dati. Naging malapit kami sa isa't isa. Nalilibre siya ng pagkain. May mga bonus, tips at minsan, kumakain lang basta sa labas. Samahan ko lang daw siya. Ganun kami nag-umpisa. Hanggang sa
nasa sasakyan kami, bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. At bigla niyang sinabi ay, I'm falling in love with you. Sabay halik sa labi ko. Nagulat ako, pero parang gusto ko ang mangyayari. Kaya gumanti ako ng halik. At doon na may nangyari sa amin sa loob ng sasakyan. Nagtuloy-tuloy ang mga pangyayaring yun. Hanggang sa tuwing kami na lang ang natitira sa office, mayroong nangyayari sa amin. Binibigyan niya ako ng pang-allowance at pang-shopping ng kaunti. At kay sir ko naramdaman ang sarap. Yung pakiramdam na inaalagaan. Yung pakiramdam na ikaw ay minamahal. Sanay kasi ako na ako ang nag-aalaga. Ako ang umiintindi. Masaya ako sa masaya. Pero kulang. Dahil kagaya ni David, ganun din si sir. Hindi ko siya maangkin ng buo. Dahil nakikiagaw lang din ako ng atensyon at pagmamahal. Hanggang sa isang araw, nalaman ng misis ni Sir na may iba siyang babae. Isa ako sa pinagsususpetsahan. Ang ginawa niya, lumayo muna siya sa akin. At sabi ko nga kay sir, magpakalayo-layo na lang kami sa isa't isa. Pero sabi niya, hindi pwede. Dahil mahal niya ako. Sabi ko rin sa kanya, kung gusto niya, layuan na lang niya yung asawa niya. At sabi niya, kawawa raw ang mga anak nila. Nakakalungkot dahil yun naman talagang masakit na katotohanan. Alam ko naman na hindi niya kayang iwanan ang pamilya niya para sa akin. Kaya nag-cool off muna kami. Hindi ko maintindihan that time ang sarili ko, DJ Rocky. I'm so lost. Napapatanong ako kung bakit naging ganito ang sitwasyon ko. Bakit ang bilis kong magtiwala? At bakit ang bilis bumigay ng puso ko? Bakit ganun ako kahina? Kabaligtaran lahat ng ginagawa ko. Para lang mapasaya ang sarili at buhay ko. Ang dilim-dilim ng buhay ko. Nagkikita kami ni Sir sa office. Pero parang hindi na kami magkakilala. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyayari sa akin. Ang alam lang nila, wala pa akong boyfriend. Hindi nila alam ang dami ng kalokohan ang pinaggagawa ko. Nakakalungkot. Dahil eto naman talaga ang masakit na katotohanan. Hindi kayang iwan ni Sir ang pamilya niya para sa akin. Nagkikita pa rin kami sa office. Pero parang hindi na kami magkakilala. Walang kaalam-alam ang pamilya ko sa nangyayari sa akin. Ang alam nila, wala pa akong boyfriend. Ang hindi nila alam, ang dami ng kalokohan ang mga pinaggagawa ko. Pumapatol ako sa may mga asawa na. Na natagpuan ko na lang yung sarili ko na nananalangin. Sabi ko, Lord, ang tagal kong nakalimot sa'yo.
Na-busy ako sa bagong buhay dito sa Maynila. Hindi ko man lang naisip na magsimba. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. At sana, eto na ang huling kasananang magagawa ko. Patawarin niyo po ako. Kung may darating man na tao sa buhay ko, sana siya na ang huli kong mamahalin ng tama. Sana buong buo siya sa akin. Yung akin lang. At walang kahati. And then nakilala ko si Adam. Katrabaho ko siya. Palagi siyang nagpapapansin. Dati hindi ko lang siya nabibigyan ng sapat na atensyon dahil nga meron akong sir. Nagkasama kami sa isang company outing at dahil mag-isa lang ako, napansin niya ako. Pinuntahan niya ako. Sabi niya, "Miss Dea, ba't nag-iisa ka rito? Halika, punta tayo doon. Makipagsayahan ka naman sa amin, oh." Then I said, "Sige lang, di kasi ako umiinom. Dito lang ako. Don't worry, okay lang ako." Tapos, panay bitiw na siya ng mga joke niya. Ako naman, natawa. Mababaw lang kasi ang kaligayahan ko. Madali akong matawa sa mga joke. At habang kung ano-ano ang sinasabi sa akin ni Adam ng mga hirit na nakakatawa, nakita ko si Sir. Nakasama ang asawa niya. At para makaganti ako, di nakipagharutan na rin ako kay Adam. After that, naging magkaibigan na kami ni Adam. Then one day, pinadalhan niya ako ng bulaklak at chocolate sa opisina. Kunwari, kinilig ako. Gusto ko lang na ipakita kay Sir na naka-move on na ako. Pero deep inside, miss na miss ko na siya. Lumipas pa ang mga buwan. Madalas na ang pagsama-sama ko kay Adam. Masaya kasi siyang kasama. Masarap din siyang kausap. Usap dito, date doon. At kala ko, siya na ang sagot sa panalangin ko. Pero may pagsubok pa pala akong pagdaraanan. Naalaman ko na lang na may long-time girlfriend si Adam. Nagulat ako kasi sabi niya wala na sila noon. Yun ang kwento niya sa akin. At nang malaman ko yun, para akong pinagbaksakan ng langit at lupa. Akala ko siya na yung panalangin ko, hindi pa pala. Sabi mo wala kang girlfriend. And then he said, "Oo, para sa akin wala na kami, matagal na kaming hindi okay." Hindi niya lang matanggap dahil matagal na kami. Kilala siya at open siya sa amin. Kilala na niya ang magulang ko. Then sabi ko sa kanya, "Alam mo,
pagod na ako sa lokohan na ito. Pagod na akong makihati sa pagmamahal at atensyon. Nakakasawa na, ayoko na ng ganito. Kung dun ka na sa kanya, dun ka na. Huwag mo na akong lokohin pa. Dahil ayoko na ng lokohan. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Yung seryoso at mamahalin ako. Nang ako lang at wala nang iba pa. Kung mahal mo pa ang girlfriend mo, balikan mo siya. Ayokong sirain ang matagal nyo ng binubuo. Habang maaga pa at hindi pa tayo masyadong nahuhulog, itigil na natin to. Then hinawakan ni Adam ang kamay ko sabay sabing, bigyan mo lang ako ng panahon para makausap ko siya. Babalik ako sa'yo. Ikaw ang mahal ko at hindi ako papayag na mawala ka sa akin. To cut the long story short, bumalik si Adam. Binalikan niya ako. Inayos niya kung ano yung mga dapat niyang ayusin sa buhay niya. Hanggang sa nag-propose na siya sa akin at kinasal na kami. Nasabi ko sa kanya lahat ng nakaraan ko. Tanggap niya lahat ng yun. Mapagmahal at maalaga si Adam. Marami man akong pagkakamaling nagawa noon. Mga choices na mali. Pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil kung hindi dahil doon, hindi ko makagkilala si Adam. Nadapa man ako at naligaw ng landas. Pero kahit ganun, hindi niya pa rin ako hinayaan na malugmok sa kasalanan. Yan si Lord. Hinding-hindi ka niya pababayaan. Sa ngayon, we are happily married and blessed with a baby. Sana ay may natutunan kayong aral sa aking kwento. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Dea. At ito ang aking secret file. Share yung sariling kwento. Kahit alam mong hindi ka naman kilala ng lahat. Iba yung pakiramdam. Hindi ako magaling magsulat, pero ikukwento ko sa inyo ang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Trixie. 33 years old. May asawa, anak, at taga Quezon City. Maganda, sexy, matalino, mabait, at ideal girl daw ako. Kaya naman, maraming nanliligaw sa akin nung dalaga pa ako. Pero namumukod tanging asawa ko lang ang naging boyfriend ko. At siya rin ang pinakasalan ko. May pagmamalaki ko na siya ang nakauna sa akin. Nagpakasal kami at nagkaroon ng anak. Masaya naman kaming pamilya. Pero tulad ng lahat ng pagsasama, hindi rin perpekto yung amin. Nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, hanggang sa kinasal kami, at ilang taong pagsasama, bilang babae, ako ang nag-a-adjust para sa pamilya namin. Pinagtatakpan ko siya sa pamilya ko kasi alam ko na hindi siya gaanong kagusto ng magulang ko noon.
Marami akong pinalampas na issues para maging maayos lang yung pagsasama namin. Ako kasi yung taong mag-a-adjust para sa kaibubuti ng nakararami. Nakasanayan ko yung pag-iinom niya. Natatakot ako na every time na nakainom siya, matindi pala siya. Nung mag-asawa na kami, matindi siya pag nalalasing. Nagbabanta siya na aalis, sasakay ng kotse, ng lasing. Siyempre ako naman mag-aalala, inaamo ko siya kasi baka maaksidente pa. May mga pagkakataon din na pinagmumura niya ako at pinagseselosan ng wala namang batayan. Alam ng Diyos ng mga panahon na yon na wala naman akong ka-textmate at pinaghahihinalaan niya ako. Tinukutukan niya din ako ng baril. Kahit ang anak namin, nagagawan niya ng hindi maganda. Hanggang sa natatakot din. Ramdam ko din na hindi niya kami priority. Ramdam na ramdam ko ang pagkakaiba ng trato niya sa pamilya niya kesa sa akin. Nakikita ko din yung mga nakikipag-chat na babae at mga planong pagtatagpo sa cellphone niya. Pero binaliwala ko lahat. Hanggang sa kaya ko. Pinilit kong unawain palagi ang sitwasyon niya. Wala siyang naririnig halos mula sa akin. Yun din siguro yung pagkakamali ko kasi nawalan kami ng communication. Tama nga yung ibang nagsasabi na dumarating ang panahon sa mag-aasawa na parang nawawalan na kayo ng gana. Kasi yung dating pagpapahalaga mo sa maliliit na bagay, ngayon, hindi na na-appreciate kasi nakasanayan na. Dumating din yung panahon sa relasyon namin na parang come what may na lang. Daily routine. Paulit-ulit. Hanggang sa dumating yung time na nanawa na rin ako. Lahat ng sermon, pasok at labas lang sa tenga. May times pang ang sinasagot ko siya sa utak kapag nagmumura siya. Yung tipong makaganti man lang ako. Nakaririndi kasi sa buhay yung lagi na lang ganun. Fast forward. Nagkaroon kami ng lack of communication. Ewan ko if normal lang sa kanya na ganun kami o ako lang yung nakararamdam. Basta alam ko na ginawa ko ang lahat ng makalat ako nang ma-text ako ni Dan. Nakuha raw yung number ko mula kay Hela. He made an alibi lang para makuha yung number ko. Naging komportable kami sa isa't isa. Marami kaming things in common. Alam niya na may asawa ako. Pero nanligaw pa din siya sa akin ng patago. Sabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mahiwalayan si Hela, ang kaibigan ko, kasi magpapakamatay ito para kay Dan. And since I'm married, talagang tago. Hindi ako formal na nagpaligaw. Pero maniwala kayo, tinanggihan ko siya. Kasi alam kong masasaktan ko ang pamilya ko at kaibigan ko. Pero itong si Dan, mapilit siya. Naghanap siya ng iba't ibang paraan para lang makita ako. Consistent. He made me feel special and worth it. He stalked me and he consistently called me. Na sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa kanya? At inaamin ko, dahil sa gestures niyang yun, kinilig ako.
So ayun, we started as close friends. Pero nagkarelasyon din kami. Ang hirap palang itago na every time magkakasama kami, may ganong setup na may understanding kami ni Dan. Bye. At ayun nga, nahuli kami ni Dan na magkasama nitong babaeng to. Nung time na yun, sadyang desidido na akong tapusin ang lahat sa amin. Sa mismong mall na yun, dapat sasabihin ko na ayoko na. Kaya lang, yung babaeng nag-iskandalo sa amin ay nagpakilalang asawa niya. Sinampal niya ako, sinabunutan at tinadyakan. Pero hindi ako lumaban. Yung babaeng yun pala ay ang official wife or legit wife ni Dan. Hindi ko alam yun. Habang sinasaktan ako ng pisikal, naiisip ko na lang, siguro karma ito sa lahat ng mga ginagawa ko. At isa ko pang naisip, wag naman sanang makarating sa pamilya ko. Nagalit ako kay Dan. Sabi ko, hindi ako lumaban kasi ayoko ng iskandalo. Tsaka nagulat ako. Kaya lang sabi niya sa akin, hindi daw totoo na yung babaeng yun ay asawa niya. Then, sa lahat ng nangyari, lalo akong nainis sa mga nalaman ko tungkol kay Dan. Sa palagay ko naman, minahal niya talaga ako. Pero dito ko napatunayan na wala siyang paninindigan. Nalaman ko na hindi lang pala ako yung babae. Hindi lang ako yung babae ni Dan. At hindi lang ako yung kaibigan ko. Marami pa kami. Ang dami pala naming kabit ni Dan. Nakakasama ng loob pero ganun talaga. Nalaman ng kaibigan ko na kami rin ni Dan. At ngayon ko napatunayan na hindi lahat ng lalaking umiiyak ay seryoso. Yung iba certified player lang. Hanggang sa nalaman na ng asawa ko ang nangyari. May mga chismoso sa paligid. Deserve naman talaga niyang malaman ng totoo. Nagalit si Ram. Nung una tinanggap niya pa ako, pero may lamat na. Si Dan naman, iniwan na lang ako bigla sa ere. Ewan ko kung kasama siya ng kaibigan kong niloloko din niya o bumalik na sa partner niya. Masaklap kasi nalaman ko na si Dan tinatanggi ako sa lahat na para bang hindi ako kilala o para bang wala kaming pinagsamahan. Para lang mapagtakpan siya kung ano-anong kwento ang sinabi niya para mailihis sa akin. Ang sakit sobra. Feeling ko basahan na lang niya ako na itinapon. Para lang maisalba yung sarili niya at makaiwas sa gulo. Ang galing niya. Pati kaibigan ko nabola niya. Pinagtakpan din niya si Dan. Kahit alam niya kung ano talaga yung nangyari sa amin ni Dan. Malalaman mo talaga ang tunay na kaibigan. O malapit sa iyo sa panahong problemado ka.
Hindi ako napatawad ni Ram ng lubusan. Nasa kanya yung anak namin. Noong una pinilit naming ayusin, pero kitang-kita ko yung panrurumi niya sa sariling pagkakamali ko. Para bang kapit na kapit sa akin yung dumi na ayaw kaibigan. Pero naiintindihan ko kasi ako ang may sala. Sa ngayon hindi ko alam kung nasaan si Dan. Si Dan na sumira ng buhay ko. Hindi ko na rin nakikita ang asawa kong si Ram at ang anak ko. Kasi lahat galit sa akin. Sa mga problemang dumarating. Sa mga pagbabati ko sa akin sa social media mula sa partido ng asawa. Ang asawa ko at mga babae niya. Sa mga taong malilinis na akala mo perpekto kung makisawsaw sa issue ng buhay na may buhay. Na imbis umunawa, lalong nagpapasira ng samahan namin. Hindi nyo alam kung gaano kasakit mawalan ng pamilya sa isang pagkakamali lang. Hindi nyo alam kung paano ako nakakaranas ng depresyon ngayon na para bang unti-unti akong pinapatay. At isa pa sa napakasakit na nararanasan ko ngayon ay yung hindi ko kayang magpakaina sa sarili kong anak. Bilang isang ina na hindi niya kapiling yung anak niya. Walang araw na hindi ko inaalala yung anak ko. Gaano man ako kasama sa paningin ng lahat. Alam ko, naging mabuti pa rin akong ina. Kahit naging mapusok ako. Life is so unfair. Really unfair. Sa ngayon tinatanong ko yung Diyos kung deserve ko nga ba yung parusang to. Yung minsang pagkakamali, kailangan ba kawalan agad ng pamilya yung isukli sa akin? Madami naman dyan sa akin na mas grabe pa at mas walang hiya. Pero bakit ako? Ang gusto ko lang naman ay sumaya. Sumaya ako ng panandalian, tapos ito ang kapalit. Oo, inaamin kong maling-mali ako. Pero nagsisisi na ako. Hindi na nagparamdam si Dan, si Ram at anak ko, hindi ko na nakikita. Humingi ako ng tawad last month kay Ram sa huling pagkakataon pero wala siyang reply. This month, sabi ko hindi na muna ako manggugulo pa. Nakahingi na ako ng tawad kahit walang reply. At patuloy akong humihingi ng tawad sa Panginoon dahil sa nagawa ko. At sana dumating ang panahon na mapatawad ako ng mag-ama ko. Kahit nasa kabilang buhay na ako. I guess, only miracle can cure me. This is my last stage. Yes, I'm sick. And I'm dying soon. Kaya piece of advice, life is really short. Make good memories.